Sa mga balita sa labas ng bansa, di bababa sa 11 Palestino ang kumpirmadong patay, habang dose-dosenang iba pa ang sugatan matapos ang mas pinalawak na opensiba ng Israeli forces sa Bureij refugee camp sa Central Gaza. Target ng IDF ang mga pinagkukutaang base ng militanteng grupong Hamas. Una nang nakasubaybay ang iba't ibang bansang negosyador sa panibagong panukalang tigil putukan at pagpapalaya sa mga natitirang bihag ng magkabilang kampo. Sa huling tala, umabot na sa higit 36,500 Palestino ang patay sa patuloy na digmaan ng magkabilang puwersa. Hindi pa rin po naman kumbinsido ang militanteng grupong Hamas sa panibago pong ceasefire agreement sa Gaza. Ayon kay Hamas senior official Osama Hamdan, hanggat hindi klaro ang posisyon ng Israel kaugnay sa permanenteng tigil putukan at pag-aabandona ng Israel sa Gaza, hindi nila susuportahan ang panukala. Iginit din po ni Hamdan na hindi matibay ang posisyon ni US President Joe Biden kaugnay po sa sinusulong na ceasefire. Nitong Mayo lamang nang maglabas po ng arrest warrant ang prosecutor ng International Criminal Court laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant at tatlong matataas na opisyal ng Hamas kaugnay po sa kasong war crimes. 2 sundalo naman ang patay matapos bumagsak ang sinasakyang training military aircraft sa lalawigan ng Kayseri, Turkey. Nakunan pa ang pagliyab ng eroplano habang nasa gitna ito ng sakahan. Ayon sa report, galing airbase ng nasabing probinsya ang eroplano bago mangyari ang malagim na trahedya. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ng Turkish authorities sa pinagmulan ng military crash. Ilalim po naman sa state of emergency ang ilang lungsod ng Passau matapos po ang naranasang matinding pagbaha sa Germany. Ayon sa report, umabot po sa 10 metro ang taas ng ilog sa Danube dahilan upang umapaw at malubog sa baha ang southern Germany. Sa tansya ng kanilang Weather Management Bureau, mabilis pong nalubog sa baha ang mga apektadong lugar dahil sa mababa ang mga ito. Una pong inilikas ang libo-libong residente, bunsod ng pananalasa ng masamang panahon sa naturang rehiyon sa Europa. Samantala, halos salubungin ng buhawi ang ilang motorista sa South Africa. Sa video, kita po ang patuloy na paglamo ng dambuhalang buhawi sa syudad ng Durban. Wala pa namang napaulat na nasaktan sa kalamidad. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala ng nasabing dambuhalang buhawi. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.